It's my life. It's my life. Video ay yon, araw ng linggo, araw ulit ng pagsamba kay Lord. Basta tuwing linggo, ganito po ang ating magiging vlog. Maraming salamat, Panginoon. Muli ay binigyan mo ng pagkakataon ang bawat isa sa amin upang makadamo sa iyong banal na templo, Panginoon. Maraming salamat sa isang linggong pag-iingat at pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Ngayon, Panginoon, na kami ay narito sa iyong tahanan, dalangin namin, Panginoon, na maging tapatin mo nga po ang bawat isa sa amin. Pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo upang maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa iyong harapan. Patawarin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa nagagawa, Panginoon. Batid mo ang kahinaan ng bawat isa sa amin at ang aming mga kakulangan, Panginoon, kaya patuloy na kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Gayun din, inilalapit namin, Panginoon, ang aming gawain na ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin at sa aming gawain, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, ngayon, bukas at pagpakailanman, at ang mensahe, Panginoon, na aming matatanggap ay matanim sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa sa amin at lumago kami, Panginoon, sa mga iyon. Gayun din ang magsahatid ng iyong mga salita, ikaw po ang mamuna sa kanya, Panginoon. Gamitin mo po siya upang maging daluyang pagpapala ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong sama-samang pagbubulay-bulayan, masusupungan sa aklat ng Lucas, Kabanata 8, talatang 40 hanggang 56. Ganito po ang sinasabi. Lucas, Kabanata 8, talatang 40 hanggang 56. Pagbabalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay, sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na 12 taong gulang ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao, kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni Numan. Naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamo. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinasaliksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko at nararamdaman ko may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala namilihim ang kanyang ginawa, siya ay nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit siya hinawakan ng damit ni Jesus at kung paano siya agad na gumaling. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, makakauwi ka na. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mag-alala, manalin ka lamang at siya'y gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroon, kanilang tinangisan ang patay. Ngunit sinabi ni Jesus, kung kayong umiyak, hindi patay ang bata, natutulog lang. Kinun siya si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, Ning, bumangon ka. Nagbalik ang kanyang hininga, ang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos, pinabigyan agad siya ni Jesus ng pagkain. Bulag na bulag naman ang mga magulang ng bata, ngunit pinagpilitan nila ni Jesus,
na huwag sabihin kanino man ang pangyayari dito. Ang mga salita ng Panginoon na sama-sama nating pagbubulay-bulayan, basbasan at pagkalain sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang bahay ng aking Ama ay tatawagin bahay dalangin. So isang pribilehiyo po ito sa atin na tayo ngayon ay nasa bahay ng Diyos, nasa bahay sambahan, at itong lugar na ito ay sabi ng Panginoon Jesus, tatawagin bahay dalangin. Ibig sabihin, kapag tayo ay nananalangin, nakakausap natin ang Diyos, na isasangguni natin, na ihihinga natin, nasasabi natin ang lahat ng bagay sa Kanya bilang ating amasalangit, ang ating mga kasalanan, ang ating pagpapasalamat, ang ating mga iba't ibang mga kailangan, ang mga problema, mga pagsubok, mga karamdaman, ay ating malayang nasasabi sa lugar na ito. Sige kapatid, binibigyan kita ng pagkakataong personal mong kausapin at dalanginan ang ating Ama sa Langit sa mga sandaling ito bago ako manalangin. Sa iyo aming Diyos, kami po'y nagbibigay galang sa iyo sa lugar na ito. Kagalangan po namin na sa iyong bahay-sambahan kami ay makapagpahinga sa isang linggo lumipas sa iba't ibang mga isipin, kapaguran sa buhay. Salamat po dahil narito kami at nakakausap ka. Patuloy narito kami at naihinga namin sa iyo ang aming iba't ibang sitwasyon at kalagayan. Kaya Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, kami po ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ang presensya po namin sa lugar na ito'y kapahayagan, kami po ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Pinigilala po namin ang isang linggo lumipas, kaya kami may buhay, may lakas, may hininga at lahat ng bagay dahil po yun sa iyo. Tunay na yun po naman talaga ang dahilan. At gayon din po, kinikilala po namin ang aming mga kahinaan, mga kasalanan. Kami po humihingi ng tawad, nagpapalinis po kami sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Aming Ama, kami po'y narito, patuloy po na sa iyong biyaya, awa at kahabagan, kami po'y lumalapit sa iyong banal na trono. Alam mo po sa buhay na ito na kami patuloy na nakikibaba sa diablo, sa tukso at sa laman. Tulungan mo po kami magtagumpay. Tulungan mo po magtagumpay ng mga kapatiran, ang bawat isa sa amin, sa anumang pagdaraya ng diablo, sa anumang nanais niya na kami ay ilayo sa inyong lisensya. Palaguin po ang buhay espiritual ng bawat isa sa amin. Nanatili po sa aming puso ang pagpapahalaga, ang pagmamahal, ang pananatili sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. At ganyan din po, kami ay narito, Panginoon, aming Ama sa Langit, narito ang mga kapatid po, bilang mga tao na bubuhay dito sa ibabaw ng lupa na iba't ibang mga kalagayan, mga pangailangan, ay dinadala ko po sa iyo. Sinasamahan ko po ang aking mga kapatid. Dinadala ko po ang kanilang mga pisikal na pangailangan, ang mga kakanin, gagastusin, Panginoon. Patuloy po nawa o Diyos na ikaw ang patuloy na tumugon sa kanila pong mga pangangailangan at patuloy, Panginoon, na maranasan po nila ang iyong biyaya, aming Diyos, na patuloy po, Diyos, na ikaw na aming Panginoon ang patuloy na gumabay po sa bawat isa sa amin. Panginoon, itinadalangin din po namin sa iyo ang mga kapatid ko na sa mga sandali po ito ay may mga karamdaman, aming Panginoon, patuloy po na nawa ay maranasan po ang iyong paghito. Ikaw na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Sa araw ito ay aming celebrate ang mga ama ng tahanan, Panginoon. Salamat sa mga ama ng tahanan na ngayon dito, patuloy na
Magsalita ka po sa bawat isa sa amin at sa mga anak o mga kababaihan na hindi po kasama ang ama ng tahanan. Na nakakakilala sa iyo. Patuloy aming Diyos na nawa. Abutin mo po sila, awaan mo po sila, patuloy na ikaw po ang humipo sa puso ng maraming mga kalakihan na nangangailangan ng iyong pag-abot, ng iyong pag-iligtas. Narito kami, Panginoon, dinadalangin din po namin ang pagkatalaga po namin, ang pagbabautismo, pagbibinyan sa anak ng aming Pastor Junel, nawa sa binyagan po ito, sa bautismo po ito, ay patuloy na maranasan ng batang ito ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pagliligtas, at pagsasaayos, Panginoon, ng kanyang kinabukasan. Pisikal at spiritual na pagkakas. Magsalita na sa amin sa pamagitan ng mga pagsangkang aming gagawin. Ito po ang aming isang at dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amorante. Para po sa ating prayer meeting service 23-2024, ito po yung ating anniversary na. So, may anniversary celebration po tayo ng June 23. Ang magsisindi po ng kandila ay ang ating kapatid na Elsie Kaosiran and Pastor Samuel Novello. Ang ating pong presider ay ang ating Pastor Jonel de Padua. Speaker po ay si Reverend Efren Perez, ang resident pastor po ng Matagbang Kennedy Church. Ang tanging awit po ay muli ang youth department. Salamat po sa ating naging tagapaglinis, ang young adult department. Ang susunod po na magiging tagapaglinis ay ang Blessed Life Family. So, tayo na po lahat po. Ang practice po ng tambourine at praise and worship team ay every Saturday, every 4 p.m. Ang youth orchestra po ay every Saturday. At karanagang bahagi po. Sa susunod pong linggo ay pagdaraos natin ang ika-9 na taon ng pagkakaroon ng iglesia. Ang pasimula po ng pagsamba ay magpapasimula ng ika-2 ng hapon at inaasahan po ang maagang pagdalo. May gagawin ang kapisanan ng young adult na may temang commitment sa darating na June 22, 2024 sa damo ng Mountain Dew Yemilik Church. Inaasahan po ang pakikisanan ng lokal na kapisanan. At yan, happy birthday po sa ating baby, Kate Celestine. Kaya pa po ang ating baby. Malugod pong iniimbatahan ang lahat ng mananghalian at makiisa sa pasasalamat ng Pamilya de Padua sa pagdaraos ng first birthday celebration and dedication ni Baby Kate Celestine Tintin, mamaya po. Magpapasimula po ang pasasalamat sa ganap na ika-12:30 p.m. makatapos ang dedication ceremony. Ayan, so ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili. Darako na po tayo sa pinaka-bahagi ng ating pagsamba. Lumabing lang naging matahimik. So, purihin ang Panginoon at Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama. Teksto po nitong ating, o context nitong ating pagbubulay-bulayan, doon po sa Lucas chapter 8, marami na pong himalang ginawa ang Panginoon. Doon po sa Lucas 8:22 ay pinatingin ng Panginoong Jesus yung malakas na unos. So sila ay naglalakbay, yung mga alagad ay naglalakbay. Doon po naman sa verse 26 ng chapter 8 ng Lucas, meron po doon na Gergesenong inalinhan ng mga demonyo na sa mga espiritu na pinalayas ng ating Panginoong Jesucristo. At dito nga po sa ating teksto ay meron namang isang lalaki na nagngangalang Jairus nga po ang nakipagsiksikan sa maraming tao at ng Panginoong Jesus, binuhay ng Panginoong Jesus yung anak noong si Jairus. So ano po yung mga
Sino ba itong si Jairus? Alam niyo po, itong si Jairus, ito po'y isang leader sa sinagoga. Isang elder siya doon sa community ng mga Hudyo na kung saan siya po ay pangunahin tagapagturo ng kautusan, siya po ang nakakaalam ng mga kasaysayan ng mga Hudyo at siya po ang isa sa pinakamataas na leader ng sinagoga o ng Kapernaum na mga panahon yun. Isa siyang kinikilala. At ano naman ang sinagoga? Yun pong sinagoga ay isang building na kung saan ang mga Hudyo ay nagsasama-sama roon at kung saan sama-sama silang sumasamba sa pangunguna ni Jairus, sama-sama silang nag-aaral ng kautusan at sama-sama sila doon nananalangin. So ito po yung lugar ng sinagoga. At si Jairus po naman, yun po ang kanyang alagayan. So, sa umaga po ito, bilang pagdiriwang natin ng mga ama ng tahanan, ay si Jairus ang gawin nating modelo ng isang ama. Una, ano ang eheplong ipinakita ni Jairus sa kasaysayan upang siya maging isang modelong ama? Una po, makikita natin, ginawa ni Jairus ang isang dakilang bagay na magagawa ng isang ama. Ano po yung dakilang bagay na ginawa ni Jairus sa kanyang bilang isang ama? Doon sa ating teksto sa Lucas chapter 8 verse 40 to 42, ang sabi po roon ay pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairus, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak ay na babae ay 12 taong gulang ay naghihingalo. So una, si Jairus ay ginawa niya ang isang dakilang bagay na magagawa ng isang ama sa kanyang anak. At ito ay yaong lumapit sa Panginoon ng sakripisyo na ipagsiksikan upang mailapit ang kanyang minamahal na anak. So, gayon yung pagmamahal ni Jairus sa kanyang minamahal na anak. Si Jairus ay isang dakilang bagay ang ginawa niya at yun ay ang hilingin. Anak ang alipin ng bisyo at ng iba't ibang bagay ang dahilan dahil sa pagiging irresponsable at hindi pagdinindigan ng isang ama na dalhin ang Diyos sa kanilang pamilya. Lagi po natin tandaan, kung nagnanais po tayo ng isang pamilyang masaya, ng isang relasyon o mag-asawang nagmamahalan, ng isang amang responsable, ng isang amang nagmamahal sa kanyang asawa at sa kanyang anak o pamilya, yun po ay kung ang isang tahanan ay mayroong Diyos. Kaya mga minamahal, kung ang pamilya natin o kung nakikita natin ang maraming pamilya na kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sila. Kaya sa bawat tahanan, kung naghahanap po tayo ng isang magandang buhay, ang isang magandang buhay ay yung buhay o ang isang magandang pamilya, ang isang magandang relasyon ay yung isang buhay, isang relasyon, isang pamilya naroon ang presensya ng Panginoong Jesus. Yun po ang lagi natin tandaan sa buhay nito. Dahil sabi po sa Juan 10:10, kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, manira, mawasak, at tinutukoy po doon ay ang diablo. Pero sabi doon sa sumunod na talata, Panginoong Jesucristo. Pero yung pagkasira, pagkawasak, pagnanakaw ng kapayapaan, ng kaligtasan, pagkasira ng buhay, ng pamilya, ng kalusugan, ang dahilan po, gawa ng diablo.
Kaya kailangan talaga na madala natin sa ating pamilya ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang isang buwan ama ay si Jairus na kanyang ginawa. Ikaw po, makikita po natin dito ang Panginoong Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Ano po sabi ng Panginoon? Anak, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Maganda, tingnan natin ang araw dito sa 12 taong babae dito. Kailanman po talaga hindi nawawala ang pag-asa sa Diyos. Itong babae ito, parang si Jairo, sila ko'y nasa panahon na nawawalan na ng pag-asa. Naalala ko po sa kita ko, meron naman nag-tiktik, nakita daw lang sa Facebook na kinuha pa. So, makakalungkot yun, mga ganong bagay. So, ito ho, wala ng pag-asa. Kaya ang iglesia ho napakahalaga. Dapat ang iglesia, lagi po natin tandaan, katulad ng mensahe ngayon, maraming pamilyang sira, maraming pamilyang malungkot, maraming tao na alipin ng diablo, maraming kuwan, maraming tao, ang dami ng mapakamatay, ang dami ng nalulung sa droga, ang dami ng iba't ibang hindi ang dahilan niya talaga ang diablo. Ang kagamutan talaga sa masalimuot ng mundo ito ay ang ating Diyos. So ito si Jairo, ito na dalawang taon, hindi nawala ng pag-asa. Mula sa kanilang pananampalataya ay dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga minamahal, anuman ang pinagdadaanan natin, katulad ni Jairo na naghihingalo na ang anak, katulad ng babae, nagdurugo na, ubus na ang kabuhayan, sa halip na lumalik ay lalong lumalala ang kanyang karamdaman, meron pa pala Jesus na pag-asa ng buhay. Kaya ang mga tao, kung sabi nga sa unang Korinto 13:13, ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. So, hindi mawawala ang pag-asa. Naalala ko yung isang kwento na pinaningan na ng buhay ng kanyang doktor. So, ibig sabihin, hindi nagagaling. So, gano'n na tamang ang iyak ng pasyente. Ginawa ng pasyente na pinaningan ng kanyang doktor na hindi na siya gagaling at mamamatay na. Direktor, wala na po kapag-asa. Ang sagot po ng direktor na Kristiano, siguro nga, panahon na para humanap ka ng pag-asa. At ang tinutukoy ng direktor ay ang ating Panginoon. So ito ho si Jairo, ito si Jairus, itong babae na 12 taong tinurugo ay meron pa lang pag-asa. At ayun nga ay ang ating Panginoon. Ikatlo po makikita natin dito. Pasilin niyo ho. Ang Panginoon ay siksikan ng mga tao. Gusto siya pagalingin. Gusto hilingin na ipatong ng kamay. Tapos, lumapit si Jairus. Sinundo ang Panginoon. Habang sinusundan ng maraming tao. Papunta na siya doon sa anak ni Jairus. Pero sa kanyang paglalakad ay ingay yung babae ng Betsena. At makikita natin na gumaling yung babae pero naantala. Dahil naantala, namatay yung anak. Pero sabi ng Panginoon, hindi, natutulog lang yan, gagaling yan, at gumaling yan. Anong aral mo isa dito? Ang Diyos mo, hindi nalilito. Ang Diyos mo, hindi nalilito. Ang Diyos mo, alam ang kanyang gagawin. Gaano man karaming tao ang lumalapit sa kanya, alam ng Panginoon kung paano kakatatuin ang bawat isa sa atin. Solusyon sa mga problema. Ang tamang balingan sa panahon ng pangangailangan. Ang tamang balingan sa panahon ng kalungkutan. Ang tamang balingan sa panahon na halos mawalan ka ng pag-asa ay ang Diyos. Hindi sa galing lakas lang natin. Hindi lalagay sa mga tayo. Nag-away daw ang mag-asawa eh. Sabi daw ng mag-asawa, ipagluto mo nga ako ng pagkain. Sabi daw ng asawa pa, ay wala ka namang ibinibigay na pambili ng pagluto ng pagkain. Okay, galing pa tayo ng aking
Nung buksan daw, wala naman ditong pagkain eh. Sabi daw nung babae, matulog ka kumain ng wala. Sa hirap ng buhay, talagang kung ano-ano na ang nagiging sitwasyon at yun nga, nagiging mali ang nasusulingan, nagiging mali ang solusyon, pero sa buhay ito, lagi natin tandaan, ang Buhay ay Panginoong Jesus ang solusyon sa lahat ng bagay. Natatakot kami mag-ibis ng plato, maglaba, dahil mapamakitan na yung pare, sasabihin ka, yan, mandero, hindi na sa halip na makatulong sa asawa. Kami ng mga lalaki, kung hindi ko gumagawa ng gawain pambabae, ay under na. Kami lamang ay mga understanding. Di ba, mga kalalakihan? Hindi na kung ginagawa natin ang gawain ng mga babae, ay under na kami. Understanding lang kami. Oh. At pag nag-desisyon, ay tatanong muna namin sa aming ate. So, ibig sabihin, no, ito problema. Di ba, mga lalaki? Kaya ko pati, dahil sa kulturang Pilipino, kailangan ang lalaki ay may, kailangan ay may pagpaidalang Bible, ay wala. Ang sasabihin, walang ba, hindi, pero pagka ang binibit ay anak, parang proud pa. So, minsan ay mas mahal pa ang barkada, mas mahal pa ang manok, kaya sabi nga ng mga kaway, buti pa ang manok, nakakaplos, buti pa ang galugdong, sinasabihan ng mahal. Ako, kami, ay hindi naman nakakaplos na, hindi na sinasabihan ng mahal. Si Jairus po, iba, si Jairus, hindi iniisip ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga kay Jairus, ang sasabihin ng Diyos. Ang mahalaga kay Jairus, ang kanyang nilalapitan ay ang Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal, nawa, sa buhay ko ito, katulad ni Jairus, patuloy po na nawa, hindi lamang bilang ama, kundi bilang asawa, bilang anak, bilang pamilya, ang solusyon po talaga sa buhay na ito ay ang ating Panginoong Jesus. Wala nang iba na solusyon sa anumang kakulangan, anumang problema, anumang masalimuot na buhay, anumang halos ay nakakawala ng pag-asa, ang ultimate na solusyon sa buhay po ito ay ang Panginoon Jesus. Kaya, lagi po natin tandaan, sa bawat aspeto po ng ating buhay, una muna namin iisipin ay ang Diyos. Huwag ang buhay, pagka nangailangan agad, isipin agad ay ang buhay, o ang Diyos. Ang Diyos. Huwag ang barkada, ang unahin, ang Diyos. Huwag isipin ang sasabihin ng iba, ang isipin ay sasabihin ng Diyos. Ang higit sa lahat, dadalhin natin ang ating pamilya sa presensya ng Diyos katulad ni Jairus. Panginoon, katulad ni Jairus na sa kawalan ng pag-asa ay lumapit sa iyo na Diyos ng pag-asa. Nawa kami ay tulad kay Jairus na nanampalataya, dinala ang pamilya sa iyong presensya. Nawa kami ay tumulad kay Jairus na hindi iniisip ang sinasabi ng iba, kundi ang iniisip ay ang sasabihin mo ang Panginoon. Hindi ang iniisip ay ang kapakanan ng mga nasa paligid namin na mas iniisip. Sige po. Mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po ang tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 28:19. Sapagkat malinaw na ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan
ng tao ay bawang pinaghihi at pinanganak sa kasalanan. Kaya sinabi ng ating Panginoon na maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil dito, manalangin tayo sa Diyos Ama upang ang batang ito na nasasakot ng kanyang buktong na anak ay ipagkaloob na sa pagkabautismo ng tubig ay lakit na makamtan niya ang kapuspusan ng kanyang biyaya upang siya ay mapabilang sa banal na iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. Magulang, sa pagdadala ninyo ng inyong anak upang bautismuhan, ay ipinahahayag ba ninyo na si Kristo ay inyong sinasampalatayanan bilang tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay? Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang ipan ng biyaya ng Diyos na laging hangarin ninyo na siya ay mapalaki ayon sa turo ng banal na kasulatan at sa pananalangin at sa paggawa ng mabubuting bagay? Sa inyo po, mga saksi, mga ninong at ninang, kayo po ba'y tumatayong mga ninong at ninang ay matapat na nangangako sa harap ng Diyos at ng kapulungan nito na inyong gagamitin ang inyong pagiging pangalawang magulang sa batang ito upang siya'y maging kalulugod sa Diyos at sa kapwa-tao? Kayo po ba'y nangangako? At sa inyo, mga magulang, mga ninong-ninang, mga minamahal, sapagkat iniharap ninyo ang batang ito upang tumanggap ng bautismus Kristiyano, ay dapat ninyong malaman, mga magulang, mga ninong at ninang, na mayroon kayong mabigat na tungkulin na sa kanya ay ituro. Ito ay ang pagkakaroon ng sapat na pangunawa sa kahulugan ng banal na sakramentong ito na ating gagawin. At upang ang bagay na ito ay maunawaan ng batang ito at matutuhan na lubos na kahalagahan, kailangan pagsikapan ninyo siya ay magkaroon ng banal na pamumuhay simula pa sa kanyang kapuspusan. Ihilig niyo siya na laging pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan din ng pagdalo sa mga pagtitipon. Bukod dito, pag-aralin niyo din naman sila ng banal na kasulatan, ng dalangin Ama namin, ng sinasampalatayan ng mga apostol, ng mga katuruan ebangheliko, at iba pang mga bagay na dapat malaman at paniwalaan ng isang tunay na Kristiyano. Upang simula sa kanyang pagkabata, siya'y mamulat at mahilig sa isang kabuhayan, malinis at sagdala. Sabi nga, sa Kawikaan 22:6, itulong daw natin sa bata ang dapat niyang lakaran upang sa paglaki, di niya ito malulutan. Ibig sabihin, tayo, una at higit sa lahat, ang mga magulang, mga pangalawang magulang tayo magtanda, ang magtuturo kayo sa kaintindin upang ituro ang daang dapat lakaran upang sa paglaki, di niya ito malulutan. At yun nga, ay yung pag-alalay sa mga bagay na spiritual upang noon siya'y lumaki, daladala at taglay ang pananampalataya at pagkatapos sa Diyos. Dahil dito mga magulang, mga saksi, nakakakuha kayo sa harap ng Diyos na pagsisikapan ninyong matupad ang lahat ng tagubilin nito sa tulong at awa niya. Sa inyo po, mga kapatiran, ng obligasyon, pwede po bang tumayo ang lupong kapunuan? Ito ay sumaating lahat ngayon at sa mga panahon pang darating. Amen. Amen. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Sa mga tingin ko may dito tatlo po. Okay, ready? 1, 2, 3, titin! Yun! Ganda naman. Ganda naman ang puso. Yan! Bakit naman nakaganyan yan?